Sa nakaraan natin video, natapos tayo kung paano tinalo ng ating bida ang pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector at paano niya naubos ang mga ibang natitirang sundalo ng Hector, dahil doon napilitan ang mga puwersa ng Hector na umatras. Sa kabilang banda, sa kaharian ng Cairo ay nagkaroon ng isang dakilang tagumpay sa digmaan. Bago pa man makarating ang magandang balita sa kabisera ng Cairo ang nangyari sa Southern Front. Nabalitaan muna nila ang kaharian ng Hector ay tumawid sila sa border ng Southern Front ng Cairo, at inatake nila ang mga linya ng mga depensa. Sinabi ng isang lalaki na ayon sa mga mangangalakal mula sa timog, ay masama ang kasalukuyang sitwasyon nila. Nababahala ang isang lalaki dahil natatakot siya na baka magsimula ang Cairo na sapilitang magpalista ng mga kalalakihan para sa digmaan. Sumagot ang kasama niya, sinabi niya na hindi mangyayari iyon dahil wala namang nangyari kahit nung inatake sila ng imperyo ng Kronos. Nagtataka siya kung bakit magsisimulang silang magpalista ng mga tao ngayon lang dahil inaatake sila ng kaharian ng Hector. Pinag-uusapan nila kung itataas ba ng Cairo ang mga buwis dahil sa digmaan sa Hector, at masyado silang nababahala sa buwis na ipapataw ng Cairo. Naiinis sila dahil parang walang araw na may kapayapaan sa bansang ito. Dahil sadyang malas lang talaga sila na ipinanganak sa maliit na bansang ito. Samantala, sa Royal Academy ng Cairo sa Class D, sinabi ng instructor nila na ang susunod na maglalaban ay sina William Castro at Loren Dimitri. Ang isang lalaking na kulay orange ang buhok, siya si William na mula sa pamilyang Castro ay nasa Class D. Sa kabilang banda, si Loren naman ay mula sa pamilyang Dimitri at nasa parehong klase sila. Nagbigay ng utos ang instructor nila na magsimula na silang magduelo. Biglang umatake si William ng diretsyo kay Loren, ngunit siya ay medyo nahihirapan na makipaglaban mula sa hampas lupa. Sinimulan naman niyang depensahan ito pero masyado siyang natatakot sa kalaban niya. Patuloy pa rin siyang inaatake ng mabibigat na pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Hindi siya makapag-isip ng maayos, at medyo gulo-gulo ang isip niya dahil sa takot niya kay William. Kaya biglang gumawa siya ng hindi magandang desisyon, sinubukan niyang atakehin ang kalaban niya kahit nakasara ang mga mata niya. Dahil doon, madaling naiwasan ni William ang atake niya, mukhang alam niya kung ano ang gagawin ni Loren kaya naghanda na siya ng pag-atake. Ininsulto siya ng hampas lupa, sinabi sa kanya na mabagal siyang mag-isip tuwing maglalaban sila. Sa matinding atake ng hampas lupa sa kapatid ng ating bida ay bumagsak siya sa lakas ng kalaban niya. Ramdam ni Loren ang lakas ng pinakawalang atake ng kalaban niya na parang may galit ito sa kanya. Inanunsyo sa duelo na si William ang nagwagi sa kanilang laban, sinabi nila na siya talaga ang pinakamalakas sa buong klase nila. Pero ang instructor nila ay hindi natutuwa sa laban nila at pinagalitan si Loren Dimitri. Tinanong niya sa kanya kung gusto ba niyang sumali sa Cairo Royal Academy ng ganyan ang lagay niya, upang matuto ng paghawak ng espada. Ngunit hindi niya magawang tingnan ang umiikot na espada ng kalaban niya, at isinarapan niya ang kanyang mga mata. Sinabi ng matanda na tunay na nakakaawa ang estudyante niya dahil hindi niya nauunawaan kung ano ang kahalagahan ng pagiging mandirigma. Sinabi niya na kung magpapakita siya muli ng ganito sa mga pagsusulit nila, mas mabuti pang maging handa siya na madestino sa E-class. Sa isip ni Loren, tiyak na pagtatawanan siya kung mapupunta siya sa klaseng iyon na para sa mga 15 taong gulang samantalang siya ay 18 taong gulang na. Sa kabilang banda, nakatambay si Loren sa parke habang bumantong hininga siya dahil kung ganito pa rin ang ipapakita niya ay mapupunta na siya sa E-class. Biglang napadaan ang pangkat ni William, at nakita niya si Loren na mukhang malungkot sa naging resulta ng kanilang duelo. Sinabi ng hampas lupa sa kapatid ng ating bida na napaka-fascinating, na pati ang kuya ni Loren na si Rodwell na nasa S-class ay lubhang nakakamangha. Nung bata pa siya, iniisip niya dati na marahil lahat ng tao sa pamilyang Dimitri ay kamangha-mangha dahil sa mga narating ni Rodwell Dimitri. Sa tingin niya, maliwanag na may mga tao na ipinanganak na may mga limitasyon. Isang himala na ang isang tulad ni Rodwell Dimitri ay ipinanganak sa isang normal na pamilya, at sinabi niya ang mga himala ay hindi nangyayari ng 2 beses para sa parehong pamilya. Sa tuwing maririnig ni Loren ang pangalan ng kuya niya na si Rodwell, para itong anino na sumusunod sa kanya. Sinabi ng mga pangkat ni William na hindi lang iyon ang nakakatuwa, dahil nagtataka sila kung totoo bang tinalo ng kuya ni Loren na si Roman Dimitri si Home Eros sa isang duelo. Tinitiyak ni William sa kanila,
iyon ay tiyak na isang tsismis na pinapalaganap ng pamilyang Dimitri. Dahil kailangan nilang gawin ang tungkol sa panganay nilang anak na kilala sa pagiging tanga. Sinabi ni William na maliwanag naman kapag tinitignan niya si Lauren dito, na para siyang walang kwenta na ikatlong anak ng pamilyang Dimitri. Samantala naglalakad si Lauren sa daan, pinag-iisipan niya kung totoo ang narinig niya tungkol sa kuya niya na si Roman. Bagaman hindi niya maalala na siya ay masamang tao. Tulad ng sinabi ni William sa kanya kanina, sa palagay niya hindi siya sapat na malakas para talunin si Hong Eros. Tingin niya na kahit sino makakakita na ito ay isang malinaw na kasinungalingan na pinapalaganap ng pamilya nila. Pagkatapos niya mag-isip-isip tungkol sa sinabi sa kanya ni William, nabigla siya dahil may naririnig siyang maingay sa paligid niya. Nagtataka naman siya kung ano ang nangyayari dito dahil maraming tao ang nagtitipon na parang mayroon silang hinihintay. May isang misteryosong tao ang pinagchichismisan nila patungkol sa digmaan kung totoo ba ang mga nangyari sa Southern Front. Ikinwento ng isang lalaki na iyon ang sinabi ng kamag-anak niya na nakatira sa Southern ng Cairo. Sinabi nila na halos tuluyan nang bumagsak ang Southern Front dahil sa puwersa ng Hector, pero naibalik ito sa pamamagitan ng himalang kilos. Tinanong niya sa kanila kung alam nila kung ano ang mas hindi kapanipaniwala. Sa proseso ng pagbawi ng Southern Front, ginampanan ni Roman Dimitri sa isang hindi kapanipaniwalang papel. Sinasabi nila kung siya ba ang pinakabatang ranker na tinalo si Hong Eros sa isang duelo. May mga chismis pa na tinalo niya ang puwersa ng Hector gamit lamang ang 200 sundalo. At hindi lang iyon, dahil sinasabi rin nila na tinalo niya si Butler sa isang duelo, na isang 5-star aura swordsman. Ang ibang mga tao ay naniniwala na natalo ng ating bida si Butler at ang iba ay hindi naniniwala. Nagsimulang mag-isip ulit si Lauren kung talaga bang pinag-uusapan nila ang kuya niya, na si Roman na kilala niya, para talunin ang puwersa ng Hector gamit lamang ang 200 sundalo, at tinalo rin niya ang aura swordsman ng Hector. Tingin niya na iyon ay sobrang-sobra na ang kasinungalingan na sinasabi nila tungkol sa kuya niya. Sinabi ng isang knight sa mga tao na kaharang sa daan na kailangan nilang tumabi, dahil narito na ang mga bayani ng Southern Front. Dumating na ang mga bayani ng Southern Front sa capital ng Cairo, at sinalubong sila ng mga tao sa kanilang tagumpay sa digmaan. Napansin ni Lauren Dimitri ang isang taong pamilyar sa kanya, ayon ang nakasakay sa kabayo. Walang iba kundi ang kanyang kuya, makikita ang mukha ng ating bida na punong-puno ng dugo na mga pinaslang niya sa digmaan sa Southern Front. Sa kabilang eksena, dumating na ang ating bida sa maharlikang pamilya, natutuwa naman ang hari sa ating bida dahil nagkita na sila sa kapital ng Cairo. Binigyan naman ito ng maayos ng paggalang ng ating bida sa hari ng Cairo na si King Daniel. Gusto naman iparating ng hari ang kanyang pasasalamat sa ating bida mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa kanilang bansa. Dahil ipinakita ng ating bida sa mundo kung gaano kalakas ang kaharian ng Cairo. Tinanong ng hari sa ating bida kung mayroon ba siyang anumang ninanais na hingin sa kanya. Sinabi niya na maibibigay niya ang anumang nais niya hanggat kaya niya ibigay sa kanya. Bagamat ang pinakamalakas na swordsman ng Cairo, ang kapitan ng mga Royal Knights na si Count Nicholas, ay naghahanap ng kahalili. Tinanong niya ang ating bida kung ayos lang sa kanya na gawin siyang bise-kapitan ng hari, at papayagan siyang malayang makapasok sa loob ng pamilya ng hari. At papalayain din siya mula sa natitira niyang mga tungkulin sa hangganan ng Cairo. Tinanong ng hari ang ating bida kung ano ang tingin niya sa alok niya. Tingin ng ating bida sa hari ng Cairo na si King Daniel ay nagpapakita ng kanyang mga pangil sa mga ibang faction. Dahil sa maagang pagkamatay ng dating hari ng Cairo, maaga siyang umupo sa trono. Binansagan siyang puppet king ng Cairo, na si King Daniel Cairo. Nasa isip ng hari kung madadala niya ang ating bida sa kanyang panig, kahit ang aristokratikong faction ay hindi siya basta-basta pagbabantaan. Habang tinatawag siya ng mga tao na mahinang hari, hindi niya kayang mabuhay ng ganito magpakailanman. Sumingit si Marcus Benedict sa usapan nila ng ating bida. Sinabi niya sa kanilang hari na walang sinuman sa mundong ito ang gagantimpalaan ang iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming trabaho. Siya ang pinuno ng aristocratic faction, na si Marcus Benedict. Sinabi niya na para sa isang bata at talentadong tao na may garantisadong maliwanag na hinaharap sa Cairo, pinipilit ng hari na isakripisyo niya ang sarili niya. Nakiusap si Marquis Benedict sa hari nila na dapat niyang bawiin ang kanyang alok. Sumang-ayon ang ibang maharlikang sumusuporta kay Marcus Benedict na maaari siyang pumayag na bigyan siya ng akses sa repository ng pamilya ng hari. Pero hindi sila sumang-ayon para sa kanya bilang bise-kapitan ng hari. Dahil si Marcus Benedict ay nabanggit na ang mga gantimpala na nais niyang ibigay.
Sinabi ng hari na mula sa sandaling ito, nasa mga kamay na ng ating bida kung ano ang nais niyang tanggapin. Biglang nagulat ang mga kabilang sa aristocratic faction kasama na ang kanilang pinuno, at medyo natatakot sila. Sa palagay ng ating bida, sa kanilang hari ay may dugo pa rin siya ng isang pagiging hari. Gayunpaman, wala siyang dahilan para tulungan ang hari sa problema niya. Sinabi ng ating bida na ang posisyon ng Royal Knight ay isang karangalan. Gayunpaman, bago siya magpasya kung ano ang magiging hinaharap niya, may gusto siyang sabihin. Tinanong ng hari sa ating bida kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Ang hari ay medyo kinakabahan dahil sa isasagot ng ating bida. Ikinwento ng ating bida na pagkatapos ng digmaang ito, napagtanto niya na para lang siyang palaka na nasa loob ng balon. Sinabi niya na kung aalis siya sa kanilang bansa at pupunta sa ibang lugar, magiging wala siyang pangalan. Kaya kailangan niya ng oras para ihanda ang kanyang sarili bago siya pumasok sa mas malawak na mundo, at kapag kumpleto na ang kanyang mga paghahanda, hahamunin niya ang open ranking competition ng kaharian ng Cairo. Gusto niyang hamunin ang mga ranker mula sa 99 hanggang 1, upang lubos na masubukan ang kanyang mga limitasyon. Nagtataka naman ang hari sa ating bida kung bakit gusto ng ating bida na ipabukas ang mga labanan sa ranker. Ang ibig sabihin ng open ranker battle ay maaaring walang katapusang mga hamon ng mga kalaban. Makikita ang ranker ng Cairo na si Deli na may rank 78 ay nakikipaglaban siya sa katunggali niya na si Jaden na rank 79. Magagawa ng isa na lumaban hanggang sila ay matalo, o hanggang ang kanilang kalaban ay hindi na kayang makipaglaban. Kung mananalo ang challenger, kukunin nila ang posisyon ng kanilang tinalo. Pinahalalanan ng hari ang ating bida na maaring mawala ang buhay ng isang tao sa mga labanan sa ranker kung may nangyaring mali. At dagdag niya na hindi ito madaling pag-usapan dito patungkol sa pagbubukas ng ranker battle. Nasa isip ng hari patungkol sa ating bida sa sitwasyong niya ay kung saan maaari siyang pumili ng hindi kapani-pani walang kayamanan o kasikatan, ngunit mas pinili niyang isuko ang mga ito at hinarap ang bagong hamon. Kaya nalaman niya ang ating bida na siya ay tunay na mayroon siyang malaking kumpiyansa sa sarili. Natutuwa naman ang mga maharlika na mukha inaasahan nila sa bayani ng Cairo, dahil nakapagpasya ng kanilang bayani ang mahusay na desisyon. Ang mga maharlika ay sabik na makita ang labanan sa rankang battle. Dahil siya ang nakatalo kay Butler na mula sa kaharian ng Hector, inisip nila kung sino kaya ang makakapigil sa ating bida. Nasa isip ni Marcus Benedict na tinanggihan ng ating bida ang alok ng hari na maging isang royal knight niya. Dahil nais niyang patunayan ang kanyang sariling halaga niya, walang dahilan upang pigilan siya. Tingin ng dalawang informant ng dalawang imperyo na si Roman ay nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang edad na mid-20s. Sa pamamagitan ng mga labanan sa ranker, malalaman nila ang kanyang tunay na kakayahan. Ang hari sa malapit na hinaharap, patutunayan niya ang kanyang sarili sa harap ng lahat ng tao. Oras na mangyari iyon, saka na magpapasya ang ating bida kung ano ang magiging hakbang niya. Tingin ng ating bida kapag natapos na ang mga labanan sa ranker, siya si Roman Dimitri ay hindi magiging espada ng kahit sino sa kanila. Sa halip, magiging bagong manlalaro siya sa mundo ito. Sa isang banda, umiinom sina Marcus Benedict sa isang pribadong kwarto. Sinabi ng matanda sa kanya na talagang puno ng sorpresa ang buhay ng ating bida, dahil ipinadala niya siya sa Southern Front, imbis sa Western Front para sa kanyang kapakanan. Ngunit sa oras na iyon, nagdeklara ang digmaan ng Hector sa Cairo. At labis na pinagtataka niya na magiging bayani siya na pumihil sa puwersa ng kaharian ng Hector para sakupin ng Southern Front. Lubos nagpapasalamat ang ating bida sa matanda dahil nagkaroon siya ng magandang karanasan na makipaglaban sa mga malalakas na magdirigma. Nagtataka naman ang matanda sa sinabi ng ating bida sa sinasabi niya sa kanya. Dahil sa pamamagitan ng ating bida sa digmaan mula sa kaharian ng Hector, napagtanto niya na mas malaki pa ang mundo sa labas. At kaya, hahamunin niya ang pagbubukas ng mga labanan ng ranker. Kaya susubukan niya kung gaano siya kalakas sa loob ng kaharian ng Cairo. Kapag wala nang mas malakas sa kanya na magiging pinakamahusay dito, binabalak niyang lumabas sa mundo at maging pinakamahusay na magdirigma. Sinabi ng matanda na ang pinakamahusay sa mundo na gusto ng ating bida, nagkaroon din siya ng panahong pinapangarap din niya. Ngunit, nang napagtanto niya kung gaano kalawak ang mundo, kaya pinili niya nalang makontento sa kanyang kasalukuyang buhay. Biglang siningit ng matanda ang kanyang anak sa usapan nila ng ating bida. Sinabi niya na dahil maagang namatay ang kanyang ina,
mas lalo siya nagsikap sa pagpapalaki sa kanya. Ang pinakaiingatan niyang anak ay payag siyang ibigay sa ating bida parang maging nobya niya. Ngunit narinig niya kay Count Fabius, na hindi siya walang muwang na tao. At ngayong araw na ito, nang makita niya ang ating bida na humiling sa hari na makikilahok siya sa pagbubukas ng mga labanan ng Rancor. Naalala ni Marcus Benedict ang mga halimaw sa mundo na nakilala niya noong kabataan niya. Habang hindi siya pinanganak na may pambihirang talento tulad nila, ngunit may abilidad siyang gustong sabihin sa ating bida. Tinuro niya ang ating bida na maaring siyang lumakas ng sapat upang maging kapantay nila, o maging lubos pa. Alam niya na nakipaghiwalay siya sa dating niyang kasintahan na si Lady Flora mula sa pamilyang Lawrence. Kaya wala siyang balak na pilitin siya sa isang kasal na hindi niya gusto. Ngunit ipapakilala niya pa rin sa kanya ang kanyang anak. Ang ibig sabihin ng sinasabi niya ay kung pagkatapos nilang magkita, at kung magkakaroon sila ng magandang damdamin para sa isa't isa, ay handa niya siyang tanggapin. Sinabi niya na hindi niya hinihiling na magkita sila kaagad, ngunit umaasa siyang isaalang-alang niya ang mga sinabi niya sa kanya. Na sa nakaraan at sa kasalukuyan, binabantayan niya ang likuran ng ating bida kung ano ang magiging hakbang niya. Kapag pinili niyang sabihin na nais niyang maglakbay kasama niya, makakamit niya ang anumang ninanais niya sa loob ng kaharian ng Cairo. Ang pangalan ng ating bida ay ang pagkakataong sumisira sa balanse ng kapangyarihan ng kaharian ng Cairo. Dahil sinumang unang makakakuha sa kanya ay siyang maghahari sa kaharian ng Cairo. Kaya ang apat na puwersa na makapangyarihan sa Cairo ay nag-uunahan sa ating bida. At mayroon silang matinding hangaring makuha ng ating bida sa kanilang panig na anumang bagay. Pagkatapos noon, sina Count Gregory at Count Denver ay nag-alok din ng nakakagulat na panukala sa ating bida. Gayunpaman, ang ating bida na kilala rin bilang ang na-heavenly demon na si Baek Jung-hyuk, ay isang taong hindi kayang maglingkod sa iba. Sa kabilang banda, sa bahay na tinutuluyan ng ating bida, sobrang nag-alala si Han sa ating bida kung ayos lang ba siya. Tinanong niya sa young master niya kung may masakit ba sa kanya. Ang servant niya ay pumunta siya kaagad sa kabisera para tugunan ang pangangailangan ng kanyang young master. Nang marinig niya ang balita tungkol sa kanya sa Southern Front, parang gumuho ang mundo niya. Talagang natutuwa si Hans na ligtas na ang kanyang young master. Sinagot ito ng ating bida na ayos lang siya. Tinanong ni Hans kung sigurado ba siyang hindi nasaktan. Ilang araw ang lumipas. Nagsalita ang servant ng ating bida kung pwede ba siyang makausap. Humiling siya sa ating bida kung pwede ba siyang makipagkita sa young master niya na si Lauren. Kaagad na pagkatapos lumipat ang ating bida sa kabisera ng Cairo. Sa mansyon ng Dimitri sa kabisera, biglang nakita ni Hans ang young master niya na si Lauren. Natutuwa naman si Lauren na hindi niya inaasahan na makikita niya si Hans sa kabisera ng Cairo. Dahil doon nagkamustahan sila dahil matagal silang hindi nagkikita, dahil si Lauren ay nag-aaral sa kabisera ng Cairo at samantalang si Hans ay nasa lugar ng Dimitri. Si Hans ang nagpalaki sa lahat ng young master ng Dimitri mula sa pagkabata nila ay kaya niyang malaman sa isang tingin lang. Nalaman niya na ang pinakabata sa kanila na si Lauren ay dumadaan sa mga problema. Kaya naghintay siya na sabihin niya sa kanya ang tungkol sa gusto niyang sabihin sa kanya. Makikita na nahihiya si Lauren sa kanyang servant na may gustong itanong sa kanya. Pinalakas naman ito ni Hans ang loob niya na huwag siyang mag-atubiling sabihin ang iniisip niya. Tinanong niya sa kanya kung may nangyari ba sa kuya niya na si Roman. Dahil noong isang araw, nakita niya siyang bumabalik sa kabisera na may mga taong nagpoprotekta sa kanya. At sinasabi ng mga tao sa daan ay isa siyang bayani na nagligtas sa Southern Front. Narinig niya sa mga tao na nanalo ang kuya niya laban sa isang Rancor ng Hector na isang 5-star aura swordsman. Sinabi ng servant niya sa young master niya na habang wala siya, maraming nangyari sa pamilyang Dimitri. Tinanong niya kung narinig niya na rin ang mga balita tungkol sa nangyari sa kuya niya. Sinabi niya na lahat ng naririnig niya ay totoo. Ang nabalitaan niya sa kasal mula sa pamilyang Lawrence ay sinira ng ating bida dahil sa alitan. Ang balita sa digmaan sa pamilyang Barco, at ang pagkatalo ni Homeros sa isang malinis na duelo. Sinabi niya na gumanap ang kuya niya na si Roman sa malaking role niya sa pagkapanalo sa digmaan sa Southern Frontline. Hindi mapinta ang mukha ni Lauren dahil hindi chismis ang naririnig niya sa kuya niya, kundi katotohanan na nagawa niya. Sinabi ni Hans dahil sa nagbago ang ugali ng kuya niya na si Roman, naging masaya si Baron Romero at ang nanay niya nitong mga araw na ito. Minukahi ni Hans sa young master niya na kaysa pag-usapan nila si Roman,
tinanong niya sa kanya kung bakit hindi niya kausapin ang kuya niya. Dahil narinig niya darating siya sa tinutuluyan niya ngayon gabi. Nahihiya sinabi ni Lauren sa kanya na ayos lang siya na parang hindi niya pa kayang makausap ang kuya niya. Nalaman ni Hans na ang tatlong magkakapatid ng pamilyang Dimitri ay ipinanganak na may magkakaibang personalidad. At sa kanila, ang young master niya na si Lauren ang may pinakamaselan na damdamin, at may sensitibong puso. Sa tingin ni Hans, na binubuli ang kapatid ng ating bida na si Lauren sa akademya, na parang gusto niyang humingi ng tulong sa kanya nung isang araw. Pero hindi siya ang nararapat na magtanong sa kanya tungkol dito. Nasa isip ng ating bida ang kapatid niya na si Lauren Dimitri, siya ang pinakabata sa kanilang lahat. Bagaman hindi niya kailangan alagaan siya dahil lamang siya ay nakababatang kapatid niya. Pumayag na ang ating bida na makikipagkita siya sa kapatid niya ng kahit isang beses lang. Masayang masaya ang servant niya at nagpasalamat ito dahil matutulungan niya na ang young master niya na si Lauren. Naisip ng ating bida na marahil pumayag siya na makipagkita sa kapatid niya dahil hiniling ito ni Hans sa kanya. Tingin ni Count Fabius na may walang katapusang pagkaantala sa pagre-recruit sa ating bida. Ngunit may paraan pa rin siya upang mapasaya si Marquis Benedict. Tinitiyak niya na siguradong magiging masaya siya sa gagawin niya. Abangan natin sa susunod na video natin, dahil gustong rekrutan ni Count Fabius ang mga tauhan ng ating bida dahil nakita niya ang kanilang potensyal sa digmaan laban sa Hector. At narinig ng ating bida na gustong saktan ni William ang kapatid niya, kaya pagkatapos niyang marinig iyon nagalit siya sa pambubuli niya kay Lauren, kaya kung gusto mong abangan paki-subscribe at paki-like ang video na ito at palaging i-on ang notification bell.